Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa inyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ang umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin?
kahit ang mga kasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y magbabayad. Sa halip, ipigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Magiging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank you so much po at mapagpalang oras. Welcome po sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. Ito po'y pagninilay o reflection ng gospel para sa araw na ito. Medyo mahaba po ang ating gospel. Ito po'y kinuha sa gospel ng St. Luke chapter 6 verses 27 to 38. At hindi lang mahaba, ito po'y siksik sa mensahe. So sa pagkakataon na ito, we usually open our program sa pagbabasa ng words of the Holy Father. Ito po yung pagninilay ng ating Santo Papa sa Gospel sa araw na ito. Basahin po natin ang words of the Holy Father. I say to you that here, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who persecute you. Yan po ay sa verses 27 to 38. And this is not optional. It is a command. It is not for everyone, but for the disciples whom Jesus calls, you that hear. He is well aware that loving enemies exceeds our possibilities. But this is why he became man, not to leave us as we are, but to transform us into men and women capable of a greater love that is that of his Father and ours. This is the love that Jesus gives to those who hear him. Thus it becomes possible with him, thanks to his love, to his Spirit, we are able to love even those who do not love us, even those who do us harm. Ito ay binasa ng ating Santo Papa noong February 24 in the year of our Lord 2019. Hello po, at sa akin naman kunting pagninilay, itong verse na ito is, itong gospel na ito ay napakahirap po. Minsan pag tayo ay nagbabasa, parang dumadaan lang, di ba, sa ating isipan, sa ating damdamin yung nangyayari. Pero kung pagnilayan natin, napakahirap po ng gospel na ito. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Ang sabi nga sa atin ng ating Santo Papa, he is well aware that loving enemies exceeds our possibilities. Exceed our possibilities. Ibig sabihin, mahirap talaga. It is being acknowledged by the Pope himself. Okay lang sabihin yun, di ba? Dapat maging katulad ka ng ating Panginoon na pwedeng gawin sa iyo yan, di ba? Sa atin, na ganyanin tayo. Pero in reality, siguro,
pag ako'y sinampal, ay hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Pero, most probably, hindi ko po bibigay yung kabila kong pisngi para sampalin ulit. I'm sure of that. At marami po sa atin ang ganyan. And I think it's normal. Napaka-normal po ng ganyang bagay. In fact, ang ating simbahan po ay, ang ating Bible pala ay may mga verses sa ating Bible at in fact ang ating simbahan, ina-acknowledge po ang self-defense. Kasi di ba, binigyan tayo ang ating buhay at ang ating pagkatao ay bigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang pwede nating pabayaan yan. At part din yan ng ating survival skills. Automatic po, papasok yan. Yung instinct natin, yung survival instinct natin. Kung papaano depensahan ang ating sarili sa ating kaaway. Kung titingnan natin sa Bible, may mga verses nga na it's about self-defense. Tingnan natin itong kay St. Luke, chapter 11, verse 21. Anong sabi? When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. Kung titingnan mo, ang possessions are material things. I would say it. Kung babalik tayo sa ating gospel, sinabi dito na kapag sinampal ka ng isang pisngi, harap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Ibig sabihin, this speaks after the fact na inagaw na yung iyong balabal at sinampal ka na. Sa akin, ang take dito is to avoid ng pangyayari na iyan. Huwag na nating padatingin, huwag na nating hayaan na dumating pa na tayo magsampalan na. Di ba? So, I think it would be better na is to prevent such a situation. Kung titingnan natin na para hindi tayo makakarating sa bagay na mako-compromise na ang ating paniniwala sa ating Panginoon, huwag na nating padatingin dyan. Huwag na nating, let us not allow it to go sa isang sitwasyon na tayo magsuntukan, na tayo magsampalan na. Diba? Kasi sabi nga ng Panginoon dito, sabi nga ng ating Pope, sabi niya, I say to you that here. Ibig sabihin yung nakikinig ang gumagawa nito. Pag hindi pa natin nagawa ito, ibig sabihin kulang pa ang ating pakikinig sa ating Panginoon. At sinabi niya, this is a non-optional, it is a command. So, hindi pwede. Hindi pwede. So, rather than going into this predicament, ang maganda is i-avoid na natin na makarating pa rito. Kasi sabi niya, I say to you that here, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who persecute you. Imagine that. And sabi niya, this is not an optional but a command. It is for everyone. It's not for everyone, but for the disciples whom Jesus calls you that hear. Ibig sabihin, magagawa lang natin ito kung talagang may tama na tayong narinig mula sa Kanya. O tama na yung narinig natin mula sa Kanya. Pero sabi niya in the next statement, sabi niya, He is well aware that loving enemies exceed our possibilities. Ibig sabihin, alam din ng ating Panginoon na ito'y sobra sa makakaya natin. So, anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay bumaba siya mula sa langit at naging tao para siya mismo ay maging halimbawa natin. Kaya tayo mga Katoliko, bakit ang ating symbol ng ating Panginoon ay cross at body, yung crucifix, may corpus. Ibig sabihin may katawan na nakasabit. Kasi nakikita natin na ang pinaka-best example nito is ang crucifixion. Kung saan lahat na ng karumal-dumal na bagay ay ginawa sa Kanya. Pero anong ginawa niya? Tinanggap niya lahat. At before that, hindi niya lang tinanggap ang ginawa sa Kanya, tinanggap niya pa na ito'y gagawin sa Kanya. So kung titingnan natin ang sinabi ko na to avoid this, di ba? Para hindi na tayo makakaabot sa isang sitwasyon na tayo nagsusuntukan na you avoided. Sa Kanya, pwede niyang ma-avoid. Pero anong ginawa niya? Hindi niya.
Hindi niya inavoid. He accepted it, nagagawin sa kanya, at nung ginagawa na, tinanggap niya lahat ang pwedeng gawin sa kanya hanggang sa kamatayan. So kaya ang reminder natin is the crucifix. Yan ang hindi naintindihan ng ating mga kaibigan sa iba yung pananampalataya. Hindi nila naintindihan kasi akala nila yung cross is a symbol. Hindi lang ang cross, kundi ang nakasabit doon na nagpapakita ng ito ang ginawa natin sa Kanya. He's there hung. At anong nakikita natin sa Kanya? Durug na katawan. Walang buhay. At bago nawalan ng buhay, siya po was tortured to death. Alam niya mangyayari sa Kanya, yet He accepted it. Diba? Yan yung impact dito ng ating Santo Papa. Kaya kung titingnan natin, matindi po ang gospel na ito. Very, very hard to look into sa deeper meaning ng gospel na ito. Kaya naging tao siya. At dumaan siya sa dinaanan niya para ipakita sa atin na kaya ng isang tao na gawin ito. So sana nga ay marinig natin siya. Sana nga ay marinig ko siya at kaya ko ring gawin ito. Sana nga. Siguro marami pa tayong bigas na sasaingin at asin nakakainin, di ba? But we're still here. Nandito pa tayo sa PESMA at and let's try our best na makita nga ito ang kanyang example sa atin para naman magaya po natin siya. Malapit na po yung Lent. Ilang araw na lang mag-Ash Wednesday na tayo. March 5 is Ash Wednesday. So, dyan po magsisimula ang Lenten season. So, sana nga makareflect pa tayo more on this kasi po matitindi na yung mga gospel natin ngayon in preparation for our Lenten season at dun mismo sa loob ng Lenten season. So, sana po ay nakapagbigay ako ng konting linaw dito at this is really a very intense gospel for me. Thank you so much. At ito po si Rex from Chicago. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Ayan, isang mapagpalang oras po sa ating lahat mga kapesma. At isa na namang uling magandang balita ng ating Panginoon sa sulat ni San Lucas. Ito'y tungkol sa pag-ibig sa ating mga kaaway. Ang pag-ibig sa ating mga kaaway ay isang napakahirap na gawain. Ngunit ito ay isang mahalagang aspeto ng Kristiyanong pananampalataya. Ano ang mga dahilan para ibigin natin ang ating mga kaaway? Una, ang pag-ibig ni Kristo. Ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng pag-ibig sa atin ng pagkamatay niya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung siya ay nagpakita ng pag-ibig sa atin, bakit hindi natin magawa ang pareho para sa ating mga kaaway? Di po ba? Pangalawa, ang pagpapatawad. Ang pagpatawad at pag-ibig sa ating mga kaaway ay nagsisimula sa pagpapatawad. Kapag tayo ay nagpapatawad sa ating mga kaaway, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa kanila. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pag-asa. Ang pag-ibig sa ating mga kaaway ay nagbibigay ng pag-asa para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan. At may mga paraan din po para ibigin ang ating mga kaaway. Una, ay ang pagdasal po sila. Ang pagdarasal para sa ating mga kaaway ay isang mahalagang paraan para sa pag-ibig. Kapag tayo ay nagdarasal para sa kanila, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon. Pangalawa po ay ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa
ng mabuti para sa ating mga kaaway ay isang mahalagang paraan para sa pag-ibig at kapag tayo ay nagbibigay ng mabuti para sa kanila, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon. Pangatlong paraan po ay ang pagpapatawad. Ang pagpatawad ay isang mahalagang aspeto ng pag-ibig sa ating kaaway. Kapag tayo ay nagpapatawad sa ating mga kaaway, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon. At bukod po sa mga dahilan at mga paraan, meron din po itong benepisyo sa ating mga kaaway. Una, ang pagkakaroon ng kapayapaan. Sa pag-ibig sa ating mga kaaway ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng mas magandang relasyon. Ang pag-ibig sa ating kaaway ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pag-asa. Ang pag-ibig sa ating kaaway ay nagbibigay ng pag-asa para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa pangkalahatan po, ang pag-ibig sa ating kaaway ay isang napakahirap gawin, ngunit ito ay isang mahalagang aspeto ng Kristiyanong pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kaaway, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa kapwa at sa ating Panginoong Hesus. Amen. Yun lamang po. To God be the glory. God bless us all po. Thank you po. Pisma Plus. Shalom! Papuri sa Diyos. Maraming salamat. Guwapong utod, kumpadre Pisma Rex ng Chicagoland. So sa lahat ng mga kasama ko pong Pisma, sa lahat ng mga subaybay, nagtangkilik, sumusuporta at nanalangin sa channel na ito, ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin, Pisma Plus, lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. Mapagpalang oras po sa bawat isa at malamig ang panahon po dito sa banal na lupa ng Jerusalem, Israel. Dahil mamayang gabi o madaling araw bukas, Lunes, ay ang forecast ay -1 kami mamayang gabi at baka sa ating gabi ay mag-shilik, mag-snow. Dahil ilang araw na po ang nakaraan ay araw-araw po kami binibisita ng Gishim, ulan. Ano po. So punta po tayo sa Ebanghelyo sa araw na ito, ika-7 linggo sa karaniwang panahon at malapit na po ang Lent, no? At dito po sa mabuting balita ng ating Panginoon sa araw ng linggo, petsa 23 ng Pebrero 2025 ay malaki ang may tutulong po sa ating spiritual na spirito ng buhay, kasama na po sa physical, dahil po'y apektado ang physical po natin kapag lupaypay ang ating spiritual, no? Ang ating kaluluwa, ano po. So dito po marinig po natin at
ilang bahagi ang aking napagnilay-nilayan po rito, na itong turo ng ating Panginoon ay napakalaking halaga dahil pinapaliwanag po sa atin kung paano magiging banal, maging mabuti, magiging kaiba, no? O unique. At sa mga bagay na ito, na kung ating maisagawa, ay yung gantimpala ay ating makamtan, ang kaharian ng Diyos. Ngunit, itong mga turong ito ay napakahirap gawin kung wala po tayo sa status ng grasya. Dahil ang mahirap tayong gabayan ng banal na Espiritu. So sa ating pagsisikap na gawin po ito, ay hingiin po natin sa banal na Espiritu na gabayan po tayo, umiwas po tayo sa mga kasalanan, na gagawin po itong sinasabi ng Panginoon, no? At ito'y ramdam po natin, lalo na po sa akin, no? Sabi po rito na sabi niya, sinabi ko sa inyo, mga nakikinig. No? Sa lahat nakikinig, sa ngayon din, nakikinig po sa Ebanghelyo ngayong araw, sabi po ay, makikinig, sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ring ang kabila. So ito, mahirap po ito, no? So dito po sa mga tatlong sentences, medyo makayanan pa po ito, no? Pero mabigat. Ibigin mo ang iyong kaaway, mahirap po ito. Pero ramdam ko po ito nung inibig ko ang aking kaaway. Lalo na po kung nasa mataas na posisyon ng ating simbahan. Ganon din po sa komunidad. Mahalin silang lahat. Huwag mo nang piliin pa. Yun po ang ginawa ko po. Ramdam ko ang kapayapaan. At dito po, napupuot sa inyo. So kahit minsan alam kong napuot sa akin, sinisikapan kong makayanan kong i-deal, no? Pangangailangan, sitwasyon, dahil kunting kilos mo lang ay ipasama, no? Ipapasama ka, ganyan. Ingat at panalangin lang po, no? Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. So ito po ay nagawa ko pa rin, no? Pero hindi maiwasan na makapag-isip ng negatibo, no? Pero bumabalik, no, sa kagustuhan ng Panginoon. Nandito pa rin, no? Pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo, no? Hindi na nga sumpa, eh. Sa mga amo ko dati, no? Pinapalayas ako, no? So tama yung tinuro po sa community, kahit na anong masakit na salita, thank you and God bless you, no? Yun po ang tandahan, himukin ng Panginoon ng ating puso't isipan, hindi tayo makaramdam ng sakit, no? Dahil po siya ay magpapawi ng lahat yon. Ano pa rito? Ito po ay hindi po ito
yung pagsampal, no? Sa aking pagnilay po rito, yung kababaang loob. Ibig sabihin, pag siniraan ka, pagdasal mo lang at huwag ka lang mag-react. Kung may sasabihin ka, dapat malumanay na explain ng kung anong nasa sarili po natin. No? Ibig sabihin, yung pagpakumbaba na hindi maabot ng ordinaryong tao, no? Tulad ng ginawa ng ating Panginoon, no? Kahit na sa cross na po siya, walang imik. Ito, mahirap din ito, no? Kung may kumuha sa iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa sa mga iyon. Lalo na po, no? Sa personal natin, pinagsikapan natin, pinagpawisan, halos dugo at luha ang lumabas sa katawan natin. Tapos, scam po na tayo, no? Sana hindi naman po. Pero maraming nangyari. Yan po, no? Huwag mo nang ating isipin, no? Yung nga po, may mga kapatid tayo na scam, tapos bayaran lang daw ng utay-utay. Okay lang. Parang wala lang, no? Ganyan tayo kapag nasa Panginoon. So, sabi po rito, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Dahil po nasa ating Panginoon na tayo, hindi po natin magawa itong mga ginagawa po sa atin. Kung ano ang kabutihan ng ating Panginoon, ay yun po ang ating gawin. So patuloy. No? So dito, gawin po tayo ng Panginoon na unique. No? Nakakaiba. O hindi matularan ng mga ginagawa ng mga masasama. No? Sabi po nga niya, anong mapapala kung ang iibigin mo ay yung umiibig lang sa iyo? So, ibig sabihin ng Panginoon, na ibigin mo lahat tulad ng pag-ibig niya. No? Kahit masaktan pa tayo, sabi nga ni ng ating santa, no? Buhay pa, santa na yon. Sino yung saint natin? Abila, no? Sabi niya, magmahal hanggang masaktan. Na kapag masaktan na, nasanay na, wala nang sakit, no? Ganyan. No? Love until it hurts. Until hurts vanish. So, yun po. Unique talaga. Yung pahiramin mo, yung makabayad. So, sabi ng Panginoon, ginagawa din po yan ng mga makasalanan. So, gawin talaga niyang unique po tayo. So, kailangan daw, pag nagpapahiram, ay wag mo nang isiping bayad pa, no? Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Lahat ng mga humingi sa iyo, bigyan mo. Kaya ba natin? Yun ang tanong. Kaya? Bakit? Hindi mo naman lahat na bigyan ng kung ano yung kailangan nila buo. Ang importante lang maibigay ka. No? Ganyan, no? Naghihingi po dyan, sidakay, Indonesia. May nagsabi sa akin na, bakit ang laki ng bigay mo? Dahil po sa kanila ang 5 shekel, sobrang laki na yun. No? Ang binibigay ng mga kapatid nating Hudyo sa mga ganun, 1 shekel, pinakamataas, 2 shekel. Minsan na konsensya tayo, lalo na makita natin na para lang naman sa pangangailangan niya. No? Yun lang naman dahil disabled, wala namang bisyo.
Pag may bisyo, di 1 shekel lang. Pag walang bisyo, dagdagan mo rin. No? Hindi lang maano. So, ito pa ang napakahalaga ng pagbabanal. Ano po? Itong sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol. Pero ang isipan natin, minsan di may iwasan. No? Lalo nang makakita tayo ng hindi pa naman natin alam ang rason na nagkasala o anong mga bagay, hatol kagad mula sa isipan hanggang sa bunganga mula sa ating puso. So sabi ng Panginoon, huwag humatol para hindi tayo hatulan ng Diyos. So yun po ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong magparusa at hindi kayo. So sa parusa naman ay umiingat din tayo, no? Dahil kung maaari pa lang, hindi tayong pwedeng magparusa, no? Dahil sa atin di maigpit yung government laws natin, no? Ngayon mayroon na sa mga bata, no? Pagka dinisiplina mo siya, kailangan hindi makarating sa DSWD, no? Dahil makasampahan ka ng kaso, no? Ang DSWD dahil sa ginawa mo sa iyong anak. Kailangan maintindihan ng anak mo bakit dinisiplina mo po siya at may control. Dati po wala akong control sa mga kapatid ko. Dahil yun din po ang natutunan ko at nakita sa mga kapaligiran ko po. Sobra pa nga po sa kanila. Isipin mo, magkapatid, no? Ang isa itak, ang isa 22 rifle, no? Isipin mo, mag-draw-high sila. So, yun ako'y palo lang. Kaso naman, ang kasalanan ko po dati sa mga kapatid ko, pag nagpalo ako'y masaya ako. Lalo na po na malapit ng dumugo, no? So, hindi naman tama, no? So, yun po ang sabi ng Panginoon. At ito yung mabigat, no? Magpatawad kayo sa inyong kapwa. So, ito yung mahirap, no? Ito yung mahirap at sinikapan kong matanggal talaga dahil pabigat sa puso. Dati, hindi ako pwedeng pag nagawa na ako ng kasalanan ay retaliate talaga ako, ano talaga ako, no? Mata sa mata, no? Ganyan, babawi, gano'n, no? Pero dapat kung nasa Panginoon na tayo ay gagawin po nating magpatawad. Dahil matagal ko noon pa, ang pagdasal ng tinuro ng Panginoon, no? Sa kanyang mga lagad, ang Lord's Prayer, no? Ama namin. Hindi ko na lubos na intindihan noon. Pagdating lang diyan sa, parang yun lang iniisip ko, no? Tawarin mo po kami ng aming mga kasalanan. Yung dugtong, hindi ko na sinaisip tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Doon sa tulad, wala po. Matagal ko yung iniisip, bakit nasabi ito na tinuro ng ating Panginoon? Dahil pala, may sinabi rito, no? Para patawarin tayo. Ibig sabihin, pag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa, huwag mong isipin na papatawarin ka ng Panginoong Diyos. Kahit po sa inutusan niyang kaparian natin na maghingi ka ng tawad, na-absorb ka na, pero yun ang sa puso mo na nakaharap sa Panginoon balang araw, walang realidad na patawarin ka habang
kinimkim mo at hindi ka nagpatawad. Yun ang madaling pag-intindi. Kailangan magpatawad tayo. Pilitin nating magpatawad. At napakaganda. Bakit? Diyan mo ramdaman ang tunay na kapayapaan. Kahit magulong sa kapaligiran, kapag nagpatawad tayo, hindi tayo nag-abuso, sinunod natin ang Panginoon, mayroong panahon na lupaypay tayo, pero makabalik tayo, ang saya-saya. At ang gantimpala na ating makamtan, ito. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Umapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Pareho lang ng patawad at pinatawad ng Diyos. Kung tayo mapagbigay, ibigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng ating hihingiin. So, napakaganda, no? Napakaganda ng turong ito sa atin ng Panginoon dahil unique. Oh? At ramdam mo po ang resulta. Yung kapayapaan na mula sa Panginoon dahil tinugon natin itong mga kagustuhan po niya. So malaking halaga po ito. No? Kung maaga ka pa may sakit at ginawa mo ito, may posibilidad na gumaling po tayo. Dahil minsan, dito po natin makuha ang mga sakit, ang hindi pagpatawad, at hindi nagmimigay, dahil sa isipan ay para sa kinabukasan palagi. No? Anong kinabukasan? Ang Diyos naman ang nagbigay ng lahat. Pag kinuha niya, wala na. No, ganyan. So, angkinin po natin ang gantimpala na gustong ibahagi ng ating Panginoon sa atin. So, magbigayan, magpatawad, magmahal. Mahalin ang kasama ng kaaway. Yung nga pa sa aking panalangin palagi yun. Turuan mo po ako, Panginoon, magmahal sa lahat. Kasama na po ang mga kaaway. Dahil hindi po natin maiwasan na mayroon tayong makaaway. No? Hindi lamang po sa yung away na tulad nitong gira, no? Hindi lang po. Kaaway na nasaktan mo po o nasaktan ka niya. Hindi niya rin sadya at hindi niya ramdam. Ganun din po tayo, no? So, yan po, no? Sinisikapan nga natin na pagka nagdududa tayo sa mga kilos at mga binabanggit natin ay mabilis tayong maghingi ng dispensa. Ay sana baka nasaktan tayo sila, no? Hingian natin ng patawad. Dati po wala po sa buhay ko ito. Magpasalamat, magpatawad, lahat. Sa akin lang na makagawa ko ng mabuti, kala ko okay na. Pero sa paggawa ng mabuti, marami kang masagasaan. No? Yung kapitbahay mo ay nagpapautang ng hanggang 20% interest, tapos magpapahiram ka na walang interest, no? Dahil doon siya namumuhay, doon niya kinukuha ang kabuhayan niya, magagalit siya sa iyo.
dahil wala na siyang pagkukunan ng kanyang hanap buhay. So yun po, no? Pero itong mga gawain itong napakabigat sundin, yun po ang makapagaan sa atin at ang kapayapaan ay ating mangkin. Ngunit hindi po natin ito magawa kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Yun po. Kahit magaan, minsan palpak. Kapag wala ang daloy ng gabay ng banal na Espiritu. Kailangan po palagi nating damhin ang pagmamahal ng Panginoon. Laging linisin natin ating konsyensya at magsusumikap na magiging banal. Ano po? Walang perpekto, pero sa harapan ng Diyos na ating pinagsisikapan, ang gustong buhay niya para sa atin, isang isang mahalagang bagay at tayo po'y gagawing banal, no? Sa kanyang desisyon po, no? Hindi po tayo, pero tayo'y tutugon lang po, no? Sabi nga po ng kaibigan ko, kahit po sa loob lang ng pinto ng langit, okay na. Sabi ng isang kaibigan ko, bakit sa pinto lang? Kung lahat naman mahalughog mong langit, bakit? Ibig sabihin, may mga kahinaan po tayo, ngunit bahala ng Diyos. Basta sinisikapan natin gawin ang mga bagay na ito. So maraming salamat po ulit sa inyo. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, shalom, Belehetraut. Back to you. Gwapong utod. Pisma, kumpadre Rex ng Chicagoland. Shalom, shalom, Belehetraut. Todaraba. Baka siya. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted,
strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit